May dalawang napakalaking figura sa simula ng panahon na humamon sa dominasyon ng mga Diyos ng Olympian. Sila ay sina Otho at Ephialtes, ang higanting Alodes, mga anak ng Diyos na si Poseidon at ng mortal na si Iphimedia. Mula sa kanilang pagkabata, ang mga Alodes ay may pambihirang laki at lakas, lumalago sa isang supernatural na bilis. Ang kanilang ambisyon ay lumago rin sa katulad na bilis, pinalalago ang walang kabusugang pagnanais para sa kapangyarihan at pagkilala. Hindi sila masaya sa mundong mortal. Ang kanilang mapagmataas na mata ay nagtuon sa Olympus, ang trono ng mga Diyos. Ang unang mapaghimagsik na kilos ng Alodes ay ang hulihin ang Diyos ng digmaan, si Ares. Sa pamamagitan ng talino at likas na lakas, ikinulong nila siya sa isang bronze na banga na nagdulot ng kahinaan sa Olympus. Ang katapangan ng kambal ay umalingaw-ngaw sa kalangitan na nagpasiklab ng galit ni Zeus, ang hari ng mga Diyos. Hindi nagpatinag, nagplano sina Otho at Ephialtes ng mas mapangahas na plano. Itambak ang mga bundok ng Pelion at Ossa, bumuo ng isang dambuhalang hagdanan upang salakayin ang Olympus at patalsikin ang mga Diyos. Tunay itong banta dahil may lakas ang mga Alodes na makapaglipat ng mga bundok at lakas ng loob na hamunin ang mga Olympian. Nang makita ang bigat ng sitwasyon, naghanda si Zeus na ihagis ang kanyang kidlat sa magkapatid. Ngunit namagitan si Poseidon, nagmamakaawa ng awa. Nangako siyang pipigilan ang galit ng kanyang mga anak at ilalayo sila mula sa Olympus. Pumayag si Zeus na may pag-aatubile, pinatawad ang buhay ng mga Alodes, ngunit binalaan sila tungkol sa mga magiging kahihinatnan ng kanilang walang kontrol na ambisyon. Bagaman may pangako sila kay Zeus, hindi tumigil sina Otho at Ephialtes sa kanilang pabigla-biglang mga nais. Nahulog ang loob ni Otho sa reyna ng mga Diyos na si Hera, habang si Ephialtes ay nagnasa para sa diyosa ng pangangaso na si Artemis. Pinlano nilang dukutin ang mga diyosa, muli na namang sinuway ang banal na kaayusan, ngunit itinakda na ng tadhana ang landas ng kapalaran ng dambuhalang magkapatid. Alam ni Artemis ang mga plano ng magkapatid, kaya naghanda siya ng tusong patibong. Pinaakit niya ang mga Alodes sa isla ng Naxos, kung saan nagbago siya sa anyo ng isang magandang puting usa. Dahil sa kasabikan sa pangangaso at nakakasilaw na tunggalian, hinabol ng magkapatid ang usa sa makapal na kagubatan. Naaliw sa paghabol, ang bawat kapatid na walang kamalay-malay sa presensya ng isa't isa ay naghagis ng kanyang sibat patungo sa usa. Ngunit nawala ang biktima at ang mga sibat ay tumama sa kanilang tamang puntirya, ang mga puso ng magkapatid. Sina Otho at Ephialtes, nagkakaisa sa buhay at kamatayan, ay bumagsak dahil sa kanilang sariling ambisyon at pagkatalinuhan ng Diyos. Sa kanilang titanikong lakas at hindi mapigilang ambisyon, ang magkapatid ay nangahas na suwayin ang kosmikong kaayusan na humantong sa isang malagim na wakas bilang babala sa lahat ng mga mangahas na ilagay ang kanilang sarili sa itaas ng mga Diyos at kapalaran.